Isang umaga ng June 12, 1962, habang nagsasagawa ng routine check ang mga gwardya ay natagpuan nila na natutulog pa ang ilan sa mga bilanggo. Pero huli na nang madiskubre nila na ang mga bilanggo na natutulog sa kanilang selda ay hindi pala tao kundi mga dummy heads lamang. Naging matagumpay nga ba ang pagtakas na ito? Ano nga ba ang kapalaran na sinapit ng 4 na preso sa itinuturing na inescapable prison of all time? Ang Alcatraz Prison ang isa sa pinakamahigpit ang seguridad na bilangguan na maaari mong maisip. Idinisenyo ang maximum security na bilangguan na ang tanging layunin ay ilayo ang mga pinakamapanganib na kriminal sa normal na lipunan. Matatagpuan ito sa isang isla sa gitna ng San Francisco Bay na siyang napapalibutan ng napakalamig na tubig, mararahas na alon at mga lumalangoy na pating. Ang Alcatraz na kilala din sa tawag na darak ay nagkaroon ng mga bihag mula pa noong Civil War. Dahil sa higpit ng seguridad sa kulungan na ito, kaya ang pagtakas ay hindi basta-basta at kailangang pag-isipan ng mabuti. Idagdag mo pa ang ideya na ito ay nasa gitna ng karagatan. Pero sa kabila ng mahigpit na seguridad na ito ay paano nga ba nagawang makalabas ng ilang bilanggo? Si Frank Lee Morris ay kilala sa kanyang mahusay na pag-iisip at kakayahan sa pagpaplano. Siya ay tuso, napakahusay at lubhang matalino. Sa katunayan, ang kanyang IQ ay umabot ng 133. Noong siya ay 11 taong gulang, ay naulila si Morris kaya nagpunta siya sa isang foster home na naging daan para siya ay maging independent. Pero ito rin ang nagtulak para masangkot siya sa mga gulo. Sa murang edad na 13, siya ay nahatulan para sa kanyang unang krimen at mula noon, ang kanya palang pangalan ay magsisimula ng magmarka sa hindi magandang paraan. Si Frank Morris ang maituturing na utak sa mahusay na pagtakas mula sa Alcatraz. Gayunpaman, alam ni Morris na ang mapangahas na pagtakas na ito ay hindi niya magagawa ng mag-isa lamang. Kaya dito napapasok ang 3 pang bilanggo na naging bahagi ng pagtakas na ito. Ang 2 magkapatid na nagngangalang John at Clarence Anglin at isa pang convict na nagngangalang Allen West. Ang magkapatid na John at Clarence Anglin ay minsan na ding nasangkot at nagsimulang magsagawa ng pagnanakaw sa isang bangko noong kanilang kabataan. Pero parehas itong nahuli at inaresto habang nagtatrabaho sa bangko noong 1956. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong sa Atlanta Penitentiary, ang magkapatid na Anglin ay ilang beses nang nahuli dahil sa pagkatangka nitong pagtakas. Kaya humantong ito upang ipadala sila sa Alcatraz at dito na nabuo ang kanilang grupo kabilang si Frank Lee Morris na pinuno ng pangkat. Ang 4 na bilanggo ay may personal na karanasan kung paano tatakas o subukang tumakas mula sa iba't ibang mga bilangguan. Kaya pinagsama nila ang kanilang mga kaalaman upang maisagawa ito. Pero sa kaalaman ng lahat, hindi ito ang unang pagtatangka na pagtakas na ginawa sa nasabing kulungan dahil mahigit 30 bilanggo na ang sumubok na tumakas sa isla ng Alcatraz sa mga nakaraang taon. Pero ni isa ay walang nagtagumpay sa mga ito. Pero matagumpay kaya ang grupo nila Morris sa pagkakataong ito? Ang Alcatraz noong panahong iyon ay hindi lamang isang bilangguan, kundi isa ring pabrika na napakalaking swerte para sa grupo nila Morris. Ang mga bilanggo ay nagtatrabaho bilang bahagi ng kanilang sentensya na magbibigay sa kanila ng access sa mga material at kagamitan tulad ng kasangkapan sa paggawa ng damit at sapatos na napakalaking tulong sa planong pagtakas nila Morris. Isa pa sa kalamangan ng kanilang grupo ay kabilang sila sa non-violent offenders, kaya naman hindi gaanong kahigpit ang pagsisiyasat sa kanila ng mga gwardya, kaya medyo maluwag din ang kanilang naging kilos sa loob ng kulungan. Ang kanilang grupo ay mayroon ding magkakatabing selda sa loob, kaya sa tuwing gabi ay humahanap sila ng tiempo upang pag-usapan ang mapangahas na pagtakas. Kung iisipin, ang kanilang plano ay simple lang, ngunit ang paraan upang maisagawa ito ay halos imposible. Kakailanganin nila ang perpektong koordinasyon ng buong grupo upang mapagtagumpayan ito.
Si Frank Morris kasama ang kanyang grupo ay gumugol ng 6 na buwan para isagawa ang plano at bawat araw ay naglalaan sila ng oras mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi upang butasin ang air ventilation ng kanilang mga selda gamit ang patulis na kutsara na mula sa cafeteria ng bilangguan. At upang maitago ang kanilang pagbubutas ay gumawa sila ng pekeng grills na gawa sa cardboard. Ang kanilang talino at pagkamalikhain ay nasubok upang gumawa ng mga improvised na kagamitan na makakatulong sa kanilang plano. Gumawa din sila ng drill na pangbutas at ang motor na kanilang ginamit ay mula sa isang vacuum cleaner. Ginamit nila ito upang basagin at palakihin ang butas sa pader na kanilang dadaanan. At dahil maingay ang ginagawa nilang pagbubutas ng pader, kaya naman itinataon nila ang kanilang trabaho sa tuwing isinasagawa ang kanilang music hour kung saan ang mga bilanggo ay nagpapatugtog ng iba't ibang instrumento kada araw. At ang masasabi natin sa pinaka-highlight ng kanilang pagtakas ay ang paggawa nila ng dummy head na kanilang ginamit upang linlangin ang mga gwardya na kunyari sila ay natutulog lamang. Ang mga dummy head na ito ay mula sa mga inipong papel, sabon, toothpaste at buhok ng tao na mula sa barberya sa loob ng bilangguan. Ang mga materyales na ito ay matyaga nilang inipon sa loob ng mahabang panahon upang mabuo ang mga dummy head. At dahil ang kulungan ay nasa gitna ng tubig, kaya kinailangan nilang gumawa ng balsa na kanilang gagamitin upang tuluyang makatakas. At ito ay gawa sa 50 kapote na kanilang ninakaw sa mga kasama nilang bilanggo. Ang lahat ng mga kagamitang ito ay ginawa nila sa itaas ng kanilang selda kung saan mayroong espasyo. Nang makumpleto na nila ang kanilang mga kagamitan ay dito na nila isinagawa ang kanilang pagtakas. Kaya noong gabi ng June 11, 1962, mula sa ventilation shaft ay lumusot si Morris at ang magkapatid na Anglin sa lumang utility corridor sa likod ng kanilang selda. Sa kasamaang palad, ang pang-apat sa kanilang grupo na si Allen West ay nabigo sa kanyang pagtakas dahil nadiskubre niya na tumigas ang sementong inilagay niya sa palibot ng air vent. Sinubukan niya itong sirain pero sa mga panahong iyon ay malayo na ang kanyang mga kasamahan kaya napilitang bumalik si Allen West sa kanyang selda at natulog. Ang tatlo ay nagpatuloy sa pagtakas at mula sa utility corridor ay inakyat nila ang cell block roof at ginamit nila ang ventilation shaft upang makaakyat sa bubong ng kulungan. Muntik na silang mahuli ng mga gwardya dahil sa ingay, ngunit ipinagsawalang bahala ito ng mga gwardya. Para makababa ay ginamit nila ang isang exterior pipe at isa-isang nagpadausdos pailalim. Muli silang umakyat sa isang bakod na may barbed wire at sa wakas ay narating nila ang gilid ng isla. Mano-mano nilang hinipan ang balsa na kanilang ginawa bago tuluyang makaalis. Ang kanilang plano ay gamitin ang kanilang balsa upang makarating sa Angel Island, ang isla na katabi ng Alcatraz. Ayon kay Allen West na naiwan sa selda, mula sa Angel Island ay lalangoy sila patungong Marin County at doon ay magdanakaw sila ng kotse at mga gamit pagkatapos ay maghihiwa-hiwalay na sila patungo sa kani-kaniyang direksyon. Isang umaga ng June 12, 1962, habang nagsasagawa ng routine check ang mga gwardya ay natagpuan nila na natutulog pa ang magkapatid na Anglin at si Frank Morris. Pero huli na nang madiskubre nila na ang bilanggo na natutulog sa kanilang mga selda ay hindi pala tao kundi mga dummy heads lamang. Dito na nagsagawa ng lockdown sa loob ng kulungan at nag-utos ng malawakang paghahanap sa nakatakas na preso. Ang paghahanap ay inabot ng 10 araw at tanging sagwan lamang at pira-pirasong balsa ang kanilang natagpuan. Sa kabila ng walang kasiguraduhang sinapit ng mga preso, sinabi ng mga lokal na opisyal na ang 3 nakatakas ay nalunod sa malamig na tubig. Pero salungat sa mga sumunod na nangyari dahil Pasko ng 1962, sinabi ng pamilya ng mga Anglin na nakatanggap sila ng Christmas card mula sa magkapatid.
Taon-taon din ay may nagpapadala ng bulaklak sa ina ng mga Anglin hanggang sa mamatay ito noong 1973 at sa kanyang libing ay may dalawang lalaki na may makapal na makeup ang dumating. Lumantad din ang nagpakilalang pinsan ni Frank Morris at sinabing inutusan siya na bayaran niya ang mga gwardya sa Alcatraz pero walang ebidensya na nagpapatunay dito. Taong 1993, isa pang inmate ang umamin na tinulungan niya ang tatlo sa pagtakas. Ngunit hindi siya sumama dahil hindi siya marunong lumangoy. Isang John Leroy Kelly din ang umamin bago ito mamatay na sinundo niya ang tatlo gamit ang bangka pagkatapos ay pinatay niya ang mga ito upang maibulsa ang pera na nagkakahalaga ng $40,000 na mula sa pamilya ng mga bilanggo. Samot-saring istorya ang lumutang at kamakailan may mga pahiwatig na ang mga bilanggo na ngayon ay matanda na ay nakaligtas at nabuhay. Inamin ng FBI noong 2018 na nakatanggap sila ng isang liham mula kay John Anglin noong 2013. Nakasaad dito na tumakas siya noong June 1962 sa Alcatraz kasama ang kapatid na si Clarence at si Frank Morris. Ngayon, siya ay 83 years old na at mayroong cancer. Namatay na ang kanyang kasama noong 2005 at 2008. Ayon sa kanya, papayag siyang arestuhin ng mga pulis at makulong sa loob ng 1 taon kung saan pwede siyang magpagamot. Pero walang ginawang aksyon ang mga pulis ukol dito. Isinailalim sa DNA fingerprinting ang liham at pinaimbestigahan din sa mga eksperto ang sulat kamay pero hindi matukoy kung kay John Anglin nga ba nagmula ang liham. Ang pagtakas sa Alcatraz ay naging isa sa pinakataniyag at hindi nalutas na mga krimen sa kasaysayan ng Amerika. Pero nabuhay man o hindi ang mga bilanggo na ito, ang kanilang pagkaplanong makalabas ng kulungan ang isa sa pinakamapangahas na pagtakas na maituturing sa kasaysayan. Sa katunayan, ang kanilang storya ay ginawan pa ng pelikula noong 1979 na pinamagatang Escape from Alcatraz.